Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Desisyon ng ICC sa hirit na interim release ni ex-President Rodrigo Duterte, ilalabas ngayong araw. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Hindi personal na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbasa ng desisyon ng International Criminal Court o ICC sa apela nitong pansamantalang paglaya. Ayon sa pinirmahang waiver ni Duterte, hindi ito dadalo at hayaan na lamang kanyang mga abogado ang personal na marinig ang magiging desisyon. Ito naman ang unang beses na harap sa korte si Nicholas Kaufman para representa si Duterte bilang lead counsel. Nakaschedule ngayong araw ang pagbasa ng desisyon ng Appeals Chamber sa interim release appeal ni Duterte laban sa nauna ng desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Ito ay gaganapin ng alas 10:30 ng umaga sa The Hague, Netherlands o alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Inaasa magpe-preside si Judge Luz del Carmen Ibanez sa pagbasa ng desisyon habang tatay yung lead prosecutor, si Deputy Prosecutor Ma'am Mandiay Nyang. Mapapanood dito online via Facebook at YouTube sa official account ng ICC upang bigyan ng direktang access ang publiko sa pagbabasa ng desisyon. Matatandang October 14, umapela ang kampo ni Duterte sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na ibasura ang interim release request dahil hindi raw umano kinonsidera ang humanitarian reasons ng 80 anyos ng dating Pangulo. Ngunit sa adang pre-trial chamber, ito ay dahil sa hindi pa rin tinuturing na lehitimo ng kanyang pamilya ang pag-aresto. Gayun din ang mapayag ni Vice President Sara Duterte na itatakas niya raw umano ito sa ICC Detention Unit. Mababatid naman noong Nobyembre ay namon din ng kampo ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa, bunsod ang pagkalastan nito sa Rome Statute. Naharap sa kasong crime against humanity si Duterte, kabilang 49 counts of murder and attempted murder na magsilbi ito mayor ng Davao City at maging pangulo ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, MMDA magpapakalat ng 2,400 personnel para sa November 30 rally. Magde-deploy ang MMDA ng mahigit 2,400 personnel para sa inaasahang malawakang rally sa People Power Monument at Luneta sa November 30. Ayon kay MMDA Chair Ramondo Artes, bukod sa pagmamando ng trapiko, tutulong din ang mga tauhan ng MMDA sa pagtugon sa anumang road emergency, at sa paglilinis matapos ang pagtitipon. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga lalahok, magpapatupad ang MMDA ng ilang road closure sa Quezon City at Maynila. Ipapalabas ang kumpletong listahan sa kanilang social media page. May adjustment din sa mga barrier sa EDSA upang hindi gaanong maabala ang mga motorista. Huling nanawagan ng MMDA sa mga organizer na tiyaking hindi mag-spillover sa mga pangunahing kalsada at lalo na sa EDSA, ang mga dadalo sa rally. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown ngayong araw ng Biyernes. 27 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.